My grace is sufficient for thee. 2 Corinthians chapter 12 from verse 7 up to verse 10. Unless I should be exalted above measure to the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet me lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord Christ that it might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore I take his yoke in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. So how can we overcome the messenger of Satan sa buhay natin bilang mga mananampalataya? Katulad ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo ay pinadala ni Satanas ng kanyang sugo, thorn in the flesh. 3 times Apostle Paul had prayed for healing and did not receive it. He received things where far greater grace from God, stronger character. Why do we need God's grace in our Christian living? Because number one, when traitor comes, we can overcome him by the grace of God. Let us think of this about Judas Iscariot is called a traitor. In Luke chapter 6 verse 16, Judas was a traitor who betrayed the Lord Jesus Christ. John chapter 13 verse 27, and after the soul, Satan entered unto him. Sabi ng Panginoon kay Judas, sinabi nga ni Jesus sa kanya, ang ginagawa mo ay gawin mong madali. It is clear that Judas was an immoral man. Even before the devil got into him, we can overcome a traitor by the grace of God under our Savior's example. Quotation says, dream big, work hard, and stay humble. In order to learn, you must be humble. You must learn to avoid pride. You must learn to avoid boastfulness. And have a big dream. And have a big dream. Because when God gives you a bold big dream, He will also give you the grace you need to live it out. Why do we need God's grace in our Christian living? Number two, when trouble comes, we can overcome it by the grace of God. In this world, we Christians will have trouble. Marami mga problema ang ating maranasan, marami mga kapaitan ang ating maranasan, marami mga kahirapan ang ating maranasan, marami mga bagay na hindi natin magugustuhan ang ating maranasan. Tayo mga mananampalataya. Sapagkat marami ang pukot sa iyo, marami ang hindi natutuwa sa iyo dahil sa ikaw ay naging isang mananampalataya. When trouble comes, we can overcome it by the grace of God. Our pain and suffering have a purpose. Our pain is not meaningless but has a purpose. Romans chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, who are the called according to His purpose. About them who are troublemakers sa buhay ko, those opposers, hindi lang mayroong mga traitors o traidor, kundi meron din mga opposers. Kapag ikaw'y nagpapala ng Diyos, ay maraming nahingit sa iyo. At yung mga opposers, hindi ba dapat sana makuha sila dahil ikaw'y nagpapala ng Diyos? Marami mga opposers niyan, subunin sa kanasya. Doon na dito, yung pagpapala ng aking malalasap sa kayo, ay bibigyan ako ng blessing sa aking Panginoon. Pero meron opposer, yung sasakyan, may mga opposers. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, I think marami pa sila. Mga opposers, mga subunin sa kanasya, upang ikaw'y hadlangan ng pagpapala ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit may mga opposers, it is only by the grace of God kung bakit kami nanatili at umili sa Panginoon na magkaroon tayo sa akin dito. Praise the Lord at purihin ng Diyos, dakilan ng Diyos sapagkat bibigyan tayo ng masigipan doon sa inyo. Iniisip natin mapapasaan ko niyo sa Panginoon. Masigipan doon ang ibinigay sa atin Panginoon sapagkat yun ay 4 years. Kahit tigilan man ang opposers siya, kahit ano naman ang opposers siya, ang pagpapala ng Diyos ay manatili yan, ang pagpapala ng Diyos ay magpapatuloy yan. Ang sabi ng Panginoon, if you obey me, I will bless you. Kaya dapat tayo makita ng masunod tayo sa Panginoon. Kung gusto mong magminanalan ka, pag-aral mo mahigit paano magminanalan mo. Ang problema nga lang, gusto mong magminanalan mo, pero ayaw mo namang gawin kung pinagagawa ng Diyos. Kaya may nilitol ng Panginoon ang ganyan ang pagpapala sa iyo. So to give more money from God, huwag mong kalimutan ng Diyos na dapat ikaw ay mapagkakatiwalaan ng Diyos. Kaya mo sa maliit na bagay ka lamang, hindi ka na nakapagkakatiwalaan ng Diyos sapagkat ikaw ay
na yung mga milyo, ang iba dyan ay mga milyonaryo. At sila ginagamit ng Panginoon sa gawain ng Panginoon. At actually, sila pa yung mga very supported sa gawain ng Panginoon. Praise the Lord, na ang pagpapala ng Diyos ay nanatili at nagpapatuloy upang ibos niya kanyang pagpapala sa akin. Praise God sa kanyang mga pagpapala. Gusto mo gawain pa yung Panginoon? Gusto mo gawain pa yun ay lumabak? Gusto mo magkaroon na tayong gawain? At sa ang dako. Tanda natin mga kailangan natin ang biyaya natin. It is only by the grace of God kung bakit ako natin nakatayo dito. It is only by the grace of God kung bakit ako nakakapangalan sa salita ng Diyos. It is only by the grace of God. Amen. Why do we need God's grace in a Christian living? Because when trial comes, we can overcome it by the grace of God. If we love the Lord, we will have trials. James chapter 1 verse 12, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love him. Kung kayo may pag-ibig sa Diyos, gawin ninyo yung pinagawa sa inyo ng Panginoon. Sundin ninyo ang Diyos. Gawin ninyo yung mga bagay na nais ng Diyos. Gawin ninyo yung mga bagay na kung saan ay nakalulugod sa Diyos. Mga devoted Christian, ito mga Kristiyano na kung saan nagmamahal sa Panginoon. Ito mga Kristiyano kahit sa kabila ng panganib ay naglilingkod sa Panginoon. Kahit sa kabila ng mga kailangan ay naglilingkod sa Panginoon. At nagtitiis sa mga kailangan. Alang-alang lamang sa paglilingkod sa Panginoon. Ang susumakit sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat mahal niya ang Diyos. What should we do when trials come? First Peter chapter 4 from verse 12 up to verse 13. Verse 12, beloved, take it not strength concerning the fiery trial. Ano itong fiery trial? Naghihiyab na pagsubok, kahigpit na pagsubok. Verse 13, sa wikang Tagalog, ngunit kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga kalamay sa mga hirap. These trials can make you stronger.